Breaking news mga kabayan, China, binastos ang Australia's exclusive economic zone. Gagawin din ba nila sa Australia ang ginagawa nila sa Pilipinas? Pangalawang breaking news, Ukraine nagdevelop ng tri-sub laser weapon. Pinabagsak ang mga Russian aircraft. Pangatlong breaking news, China naduwag sa mga ginawang military drill sa Pilipinas. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Vadim Sukharevsky, commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, ngayon ay kaya na nating pabagsakin ang mga eroplano sa altitude na lagpas sa 2 kilometro. Sa isang recent interview sa Radio Svoboda, ni-reveal niya na ang Ukraine ay isa sa ilang mga bansa na may kakayahang gumamit ng laser technology sa labanan. Sa ngayon, tinetest ng Ukraine ang isang domestically developed laser weapon na tinatawag na tri-sub. Ang tri-sub laser ay isang directed energy weapon na maihahalin tulad sa ibang mga advanced system tulad ng US LOS at UK Dragonfire. Nag-demonstrate ito ng isang effective range na lagpas sa 2 kilometers. Ang mga directed energy weapon ay gumagamit ng concentrated energy tulad ng mga laser o microwaves upang targetin at sirain ang mga objects sa pamamagitan ng heating o pag-disrupt sa mga ito. Sinasabi din na ang mga ito ay nagtatravel sa speed of light na nag-aalaw naman sa kanila upang matamaan ang mga fast-moving threats kagaya ng mga drones. May kakayahan din itong mag-enable ng mga precise attacks nang hindi na nangangailangan ng mga physical projectiles. Bagaman ito ay nasa development pa rin, ang mga Ukrainian specialists ay nagsisikap upang ma-enhance at mapalaki pa ang kanilang laser capabilities. Sa kabila ng mga similar technology deployment ng mga bansang katulad ng US, Britain, France at Israel, ang progreso ng Ukraine ay kapansin-pansin dahil naitawid nila ang teknolohiya mula sa teorya patungo sa battlefield, kung saan ito ay driven ng mga constant aerial threats. Ang bansa ay nagsasagawa ng innovation upang kontrahin ang mas cheap at mas maraming drone tactics ng Russia. Samantala, sa iba pang mga balita, napansin ng Philippine Navy ang malaking pagbaba ng mga coercive actions mula sa PLA Navy tuwing ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga maritime exercise kasama ang mga kaalyado at partner nations nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo noong Martes. Ang mga hakbang ng gobyerno na isama ang iba pang bansa upang obserbahan at protektahan ang mga rules-based international order ay lubos na wini-welcome. At napansin din namin ang malinaw na pagbaba ng mga illegal at coercive actions ng PLA Navy tuwing may multilateral o bilateral maritime cooperative activity. Dagdag pa niya, marami pang mga ganitong klaseng activities ang dapat asahan sa hinaharap. Ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy ay nagsagawa ng isang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea noong Biyernes, kasama ang ilang mga assets ng Philippine at French military sa dagat at sa himpapawid. Sinabi ni Trinidad na wala silang nakitang mga Chinese vessels malapit sa vicinity ng exercise area. Sa pagsasagawa ng maritime cooperative activity, kasama ang French Navy at Armed Forces, wala silang nakitang PLA Navy o maritime militia na malapit sa lugar. Sinabi din na sila ay nasa mahigit 120 nautical miles. Dagdag pa niya, habang hindi namin kontrolado ang mga aksyon ng PLA Navy, Coast Guard o maritime militia, nais kong i-highlight na ang presensya ng mga foreign navies sa aming maritime domain ay nagpapakita lamang ng pagpapalakas ng relasyon sa mga bansa, partikular na sa mga navy. Sa kasong ito, kasama namin ang French Navy at ang French government. Ang MCA kasama ang France ay nagmarka sa 3rd consecutive week ng joint maritime activities ng AFP, kasama ang mga partner nations sa West Philippine Sea.
Ang mga activities ay idinisenyo upang i-enhance ang interoperability, communication at defense capabilities ng mga participating countries. Sa iba pang mga balita, 3 barkong pandigma ng China na kamakailan ay nagsagawa ng live fire drill sa Tasman Sea. Ang mga ito ay muling pumasok sa exclusive economic zone ng Australia at base sa pag-track dito, ito ay kasalukuyang nag-ooperate sa east ng Hobart. Kumpirmado ng Department of Defense na nakikipagtulungan ito sa militar ng New Zealand upang sabay na itrack ang flotilla ng PLA Navy na malapit sa vicinity ng mga maritime approaches ng Australia. Habang papalapit ito sa Tasmania, ang Task Group 107 ay muling pumasok sa exclusive economic zone ng Australia kaninang madaling araw, ayon sa statement ng Department of Defense na nirelease noong Martes ng hapon. Ayon sa statement, ang PLA Navy Task Group 107 na binubuo ng Jiangkai-class frigate Hengyang, Renhai-class cruiser Sunyi at Fuji-class replenishment vessel Weishanhu ay nagpapatrolya sa humigit kumulang 160 nautical miles sa silangan ng Hobart. Inaasahan ng Australia na ang lahat ng militar na nagpapatrolya sa rehiyon ay transparently na mag-e-engage, magme-maintain ng highest standards of safety and professionalism at mag-e-encourage sa lahat ng mga estado na panatilihing bukas ang komunikasyon upang matiyak na ang kanilang mga aksyon ay sumusuporta sa regional security and stability. Sa iba pang mga balita, paano mo pipigilan ang isang grupo ng kamikaze drones na diretsong lumilipad papunta sa iyo? Yan ang hamon na kinakaharap ng Ukraine mula noong sinimulan ng Russia na gamitin ang Iranian-made Shahid 136 drones noong 2022. Mabilis ang mga drones na to, mahirap makita at sapat ang dala nitong mga explosives para wasakin ang mga gusali, eroplano at tao sa isang bagsak. Sinubukan ng Ukraine na gumamit ng advanced systems gaya ng Iris-T at Patriot. Pero dahil sa estilo ng pag-atake ng Russia, gamit ang dose-dosenang drones ng sabay-sabay, halos imposible nang mapigilan ang lahat. Pero magbabago na ang lahat. Makakakuha na ng bagong armas ang Ukraine mula sa Germany na magpapahinto sa mga drone attacks ng Russia. Kilalanin ang Gepard. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang lumang anti-aircraft system na ito ang sakto sa pangangailangan ng Ukraine ngayon, paano nila ito gagamitin at ang mga posibleng pagsubok na haharapin nila. Pero bago yan, may tanong ako. Ilang Gepards nga ba ang nakuha ng Ukraine? Noong June 5, 2024, ipinakita ng Ukrainian Air Force ang unang mga litrato ng Gepard, self-propelled anti-aircraft systems na binili ng United States mula sa Jordan para sa Ukraine. Ang bawat isang Gepard na ito ay may modernong radar at fire control systems at tinatayang nasa 60 units nito ang paparating na. Gumastos ang Amerika ng $118 million sa Jordan para sa mga sandatang ito, halos $2 million kada Gepard na galing sa Ukraine Security Assistance Initiative ng Amerika. Ang mga upgrade sa mga baril na ito ay gagawin muna sa Jordan bago ipadala sa Ukraine. Pero hindi lang yan ang mga Gepard sa Ukraine. Noong September 2024, nag-report ang Kyiv Independent tungkol sa military aid mula Germany na may kasamang 3 Gepards at mga spare parts na kailangan ng Ukraine para sa maintenance. Kahit maliit na bilang lang ito kumpara sa tulong ng US, malaking bagay pa rin ito sa laban ng Ukraine, laban sa mga kamikaze drones ng Russia na dulot ng ugnayan nito sa Iran. Kasama rin ang Germany sa training ng mga Ukrainian soldiers sa paggamit ng Gepard. Ayon sa Army Recognition, isang grupo ng Ukrainian soldiers ang pumunta sa Germany para sa isang intensive 2-month training program na nagtuon sa paggamit ng Gepard at pag-develop ng mga operational algorithms. Malamang, ang training na ito ay nakatuon sa pagdepensa laban sa mga drone at posibleng may kasama rin itong pag-takedown ng mga cruise missiles. Patapos na ang training nang ipakita ng Ukrainian team ang kakayahan nila sa paggamit ng Gepard sa pagdetect at pagwasak ng mga training aircraft na nag-simulate ng isang paparating na missile. Nagbunga ang training. Noong June 2,
2024, ginamit ng train team ang Gepard upang pabagsakin ang 6 na Shahid kamikaze drones at 18 Russian X-101, X-555 at Kaliber cruise missiles sa isang atake sa critical Ukrainian infrastructure. Hindi lang nakatanggap ang Ukraine ng mahahalagang sandatang ito, kundi naturuan rin ang kanilang mga sundalo na gamitin ito ng epektibo at ngayon isinasabuhay na nila ang training na yon. Ano nga ba ang Gepard? Isa itong self-propelled anti-aircraft gun na nagmula pa sa Germany noong Cold War era. 8 taon itong dinevelop mula 1965 hanggang 1973 at formal na ipinakilala sa military service noong 1976. Gawa ito sa Germany sa tulong ng mga contractors gaya ng Rheinmetall, AEG Telefunken at Krauss-Maffei na nagsanib puwersa para gumawa ng 570 Gepards at 19 na prototype vehicles. Ang Gepard ay unang dinevelop para labanan ng Soviet aviation threats noong 60s at 70s, lalo na laban sa Mi-24 Hind attack helicopters. Nakabase ito sa Leopard 1 tank chassis, pero mas manipis ang armor nito para mas madali itong dalhin. Ang Gepard ay may driver sa harap at ang dalawang man-gun turret naman ay nasa gitna. Ang turret na ito ay kakaiba kumpara sa ibang anti-air defense systems. Sa halip na mula sa main turret, nagmumula ang mga bahala. Ang mga ito ay mula sa magkabilang 35mm autocannons ng turret. Ang autocannons ng Gepard ay may kakayahang magpaputok ng hanggang 550 rounds bawat minuto na nagbibigay nito ng mabilis na firepower laban sa mga target. Maaaring gumamit ng high explosive rounds para sa aerial threats o armor-piercing rounds para sa ground targets. Kadalasan, kinakailangan lamang ng 20 hanggang 40 rounds para pabagsakin ang isang target na kaya nitong maabot sa layong 2.17 miles, sapat na scope para sa mga nasa himpapawid. May 2 radar ang Gepard, isang S-band search radar sa likod at isang Ku-band Doppler tracking radar sa harap na parehong may abot na 9.3 miles. Kaya nitong matrack ang paparating na threat mula sa malayo, kaya may sapat na oras ang mga gunners para makapaghanda bago pumasok sa range ng autocannons. May night vision capabilities din ito, kaya epektibo rin sa gabi at may radio na pwedeng gamitin para makipag-coordinate sa reconnaissance teams. Protected ng steel armor ang turret at hull ng Gepard. Kahit hindi kasing kapal ng armor ng Leopard 1, sapat ito para maprotektahan ng crew mula sa maliliit na armas at mga shell splinters. Bagamat matibay, hindi nito kayang protektahan mula sa direktang tama ng artillery shell na pareho rin sa ibang tangke. Meron din itong smoke grenade dischargers para sa self-concealment kapag may threat. Huling special feature ng Gepard ay ang speed nito. Gamit ang 830 horsepower diesel engine mula sa Leopard 1, kaya nitong umabot ng 40 miles per hour na nagbibigay dito ng mobility at kaya nitong sumabay sa mga sundalo sa field. Isang makapangyarihang anti-air system ang Gepard na pwedeng mabilis i-deploy. Kayang gumana sa lahat ng panahon at maikli ang reaction time para sa gunner. Sa 3 man crew nito, pwede pa itong ilipat habang nagpapaputok. Pero may isang problema. Ito ay isang sandatang mula pa sa Cold War era. Madalas i-criticize ang Russia sa paggamit ng mga lumang Soviet-era weapons laban sa Ukraine at maaaring masabi rin na laos na ang Gepard. Mabilis ang firing rate ng Gepard na kayang magpaputok ng 550 rounds per minute. Ang bilis ng rounds na ito ay nagpapahintulot sa Gepard na mas mabilis na makaabot sa target kumpara sa mga missile-based anti-air systems na kailangang i-launch at mag-travel papunta sa target. Kahit medyo luma na ang teknolohiya nito, napatunayan na ng Gepard na epektibo ito laban sa maliliit at mabilis gumalaw na target. Isa pang sumusuporta sa reputasyon ng Gepard bilang world-class air defense gun ay ang pagsusuri mula kay David Axe, isang military writer ng Forbes. Noong September 2023, ipinahayag niya na ang Gepard ay the best air defense gun in the world. Kahit pa mahigit 50 years na ang nakalipas mula nung unang ginawa ito. Ayon kay David Axe,
sobrang accurate ang radar ng Gepard na kaya nitong mag-lock sa mga ibon. Patunay na epektibo ito laban sa drones. Bukod pa rito, natanggap ng Ukraine ang 60 Gepards mula US at Germany ngayong 2024 at nakatanggap din sila ng 52 refurbished Gepards mula Germany noong April 2022 kasama ang 15 mula Qatar na ginamit sa 2022 FIFA World Cup. Fully maintained ang mga ito kaya ready agad gamitin. Isa pang dahilan ng effectivity ng Gepard sa Ukraine ay ang upgrades nito. Ang mga pinakabagong Gepards mula US ay may upgraded radar at guns. Ang radar ay gumagamit ng X-band at circular polarization, kaya mas accurate at kayang mag-track ng multiple targets kahit anong anggulo. Resulta, mas mataas ang chance na tamaan ng target. Kahit luma na, malakas pa rin ang Gepard. Una, ginawa ito para kontrahin ang low-flying helicopters at ginagamit pa rin ito ng Ukraine para sa layuning ito. Dahil dito, nabawasan ang paggamit ni Putin ng mga helicopters sa Ukraine simula 2023. Pero higit na mahalaga para sa Ukraine ang kakayahan ng Gepard sa pag-takedown ng drones, lalo na ang Iranian-made kamikaze drones ng Russia tulad ng Shahed 136 at Shahed 131. Ang Shahed 131 ay mas maliit at mahirap matrack, habang ang Shahed 136 ay mas malaki, mabigat at mas malakas ang warhead. Ang Shahed 136 ay kayang mag-travel ng higit 1,500 miles sa bilis na mahigit 100 miles per hour. Mura lang itong gawin dahil gawa ito sa off-the-shelf components at walang komplikadong military tech. Tinatawag pa itong lawn mowers dahil sa tunog nito, pero kahit mura, hindi ito madaling labanan at dito pumapasok ang halaga ng Gepard. Ang Gepard ay nagiging ideal na pangdepensa ng Ukraine laban sa mga kamikaze drones na ito. Kahit cost-effective, hindi madaling masabayan ang bilis at mobility ng Gepard sa pag-track at pag-shoot down ng mga drone. Kaya epektibo itong sagot sa critical na drone threats sa Ukraine. Ang mga drones na ginagamit sa gera ngayon ay mabilis at maliit, kaya sobrang hirap nilang matrack ng karamihan sa anti-air defense systems. Pero hindi lahat. May Gepard na kilala sa kakayahang mag-track ng maliliit na bagay tulad ng ibon mula sa malayo. Kaya mas madali nitong matutunton ang mas malalaking Iranian drones bago pa man sila makalapit sa target. Kapag na-track agad, may sapat na oras ang Gepard para mag-target at magpaputok ng napakalalakas na rounds na sapat para ma-disable ang Shahed drone bago ito makapagbitaw ng pampasabog. Sa Ukraine, ganito ginagamit ang karamihan sa kanilang Gepards. Malapit sa mga pangunahing military targets at mga syudad na posibleng atakihin ng Russia. Ang Gepard, na kayang magpaputok ng daan-daang rounds bawat minuto, ay nagpapabagsak ng mga Russian drones sa dami. Kaya naman, mahalaga itong defense weapon sa Ukraine. Bukod dito, may matitinding radar ang Gepard na kayang makipag-ugnayan sa ibang anti-air systems. Ayon sa Kyiv Post, nagagamit itong spotter para sa mga manpad operators na may dalang mas malalaking armas tulad ng American Stinger at Soviet Igla na kayang sumira ng mas malaking target kaysa kaya ng Gepard. Ang Gepard, na parang isang tank sa kanyang disenyo, ay ginagamit din sa mobile air defense ng Ukraine. Kayang pumunta ng Gepard sa mga lugar na inaasahang may strike para agad na mag-scan ng kalangitan para sa paparating na banta. Ang mga coordinates ng mas malaking banta tulad ng fighter jets, cruise missiles at Shahed 136 drones ay ipinapasa sa mga manpad operators para sa mas mabilis na targeting. Kapag may target sa loob ng 2.17 mile range nito, nag-fire agad ang Gepard, kaya napaka-epektibo nito bilang integrated air defense. Pero hindi perpekto ang Gepard. Ayon sa Kyiv Post, ang Gepard ay gawa pa noong Cold War era, kaya hindi practical gamitin sa front lines o sa dating gamit na pagpapabagsak ng low-flying helicopters. May mga modernong attack helicopters ang Russia na kayang maglunsad ng missiles mula sa layong 6.2 miles, mas malayo kaysa abot ng Gepard.
Bagamat mabisa pa rin ang Gepard sa mga helicopters na nasa loob ng range, mas may risk ito kung ilalagay sa front lines dahil baka atakihin ito mula sa malayo.